Magugulat ka, pero sa kape mo pala sa umaga, legal na may amag. May piraso pa ng insekto at tae ng daga. Puta, nakasulat yan sa batas na duming tanggap. Alam yan ng mga manufacturer. Ang FDA sa Amerika, pinapayagan ng hanggang 10% butil na may amag sa isang batch. Pati European standards, ayos lang kahit may piraso ng ipis, salagubang at paa nila sa bawat pakete ng kape. Kasi, gago, imposible talagang perpektong linisin ang produkto. Kapag kinukolekta ang butil sa plantasyon, sama-sama ang mga insekto na nakatira sa loob ng kape. Pati langgam, ipis, at tenila, lintik. Lahat ng yan, ginigiling kasama ng butil at diretso sa tasa mo tuwing umaga. Ang amag, lumalabas yan kapag nakaimbak o banibiyahe ang butil. Kaunting tubig lang, agad dumarami ang fungus, putangina. Naglalabas yan ng mycotoxin, mga lason yan. Naiipon ito sa atay at bato mo ng ilang taon. Ang pinakawalan Gia rito, alam ng mga gumagawa. Pero napakamahal daw ng malawakang paglilinis. Kaya ang gobyerno, nagtatakda lang ng ligtas na antas ng insekto at amag. Kumbaga, pwede raw ang konti at lahat masaya. Pero putangina, ikaw, hindi. Putangina, ang kupal talaga nito. Yung amag pala sa kape, naglalabas ng ochratoxin A, isang nakakakanser na laso na iniuugnay ng WHO sa kanser sa bato at atay. Lintik, yung laso na yan, naiipon sa katawan mo ng ilang taon kung araw-araw kang umiinom ng kape. Hindi basta-basta na ilalabas ang ochratoxin, tangina, hindi kinakaya ng atay mo. Kaya pag mas marami kang iniinom, mas tumataas ang putang inang basura na yan sa dugo mo. Lalo na kung mumurahing kape o yung instant, ulol, puro tirang basura lang ang nilalagay dyan. Sa instant coffee, doble ang mycotoxins kesa sa kape na galing sa butil. Kasi doon nila itinatapon ang pinakapangit na kalat, mga sira, inamag na butil, yung hindi pumasa sa kalidad ng mga mamahaling klase, putangina. Pinapahina ng ochratoxin ang immune system mo, nagbibigay ng laging pagod at problema sa bato. Pero yung mga lintik na yan, hindi agad lumalabas, tangina, kundi pagkatapos ng ilang taon. Kapag yung laso na yan, kapit na sa mga organo mo at nagsisimula ng sirain ka talaga. Tahimik lang ang mga putang inang gumagawa kasi opisyal daw, nasa normal lang ang lahat. Pero yung mga baluktot na batayan nila para lang sa isang tasa sa isang araw, hindi sa 3 o 4. E yan ang iniinom ng karamihan. Kaya yung totoong dami ng laso na nasa iyo, putangina, sobra-sobra na. Putangina, ang lupit. Alam mo ba, pinapayagan ng FDA na sa bawat 100 gramo ng giniling na kape, hanggang 4% ay butil na may insekto sa loob. At normal pa raw yan para sa mass production. Yung mga salagubang, itlog nila, diretso nilalatag sa bunga ng kape sa taniman. Pagkapisa ng mga uod, kinakain nila ang butil mula sa loob, doon na sila nakatira, kumakain, dumudumi. Tapos lahat yan, kinukolekta, iniihaw, at ginigiling kasama yung putang inang bio-waste na yan. Ang mga ipis at langgam, pumapasok sa mga sako sa bodega habang nakaimbak. Doon sila namamatay, nabubulok, at ang mga piraso ng katawan nila kumakalat sa buong batch pag ginigiling. Kaya umiinom ka ng kape na may protina ng ipis at legal pa yan, punyeta. Sa mga murang klase, mas mataas ang porsyento ng insekto kasi mas pangit ang pag-uri ng mga butil. Nagtitipid ang mga kumpanya sa quality control. Aba, mas mura, mas malaki ang tsansa mong makatikim ng dagdag na protina na galing sa mga parte ng insekto. Yung allergy sa kape ng maraming tao, hindi pala sa caffeine, kundi sa mga protina ng insekto na nandoon palagi. Alam ng mga doktor yan, pero walang gago na gustong magbunyag ng katotohanan sa mga pasyente para di lang daw magkagulo. Puta, nakakabaliw to, pero pinapayagan ng sanitary standards ang hanggang 10 mg ng tae ng daga sa bawat kilo ng kape. Kasi sa mga bodega, grabe ang takbuhan ng mga daga buong araw at wala namang makakapigil sa kanila sa pagtae. Diretso ngang tumatay ang mga daga sa sako ng kape at syempre, nasisipsip ng sako ang ihi. Tapos lahat yan, pinapatuyo, nire-roasta at ginigiling. Oo, pinapatay ng init ang bakterya, pero yung putangina, yung te mismo, naiwan pa rin sa produkto. Sa dumi ng daga, may leptospirosis, hantavirus, at salmonella. Kahit pa mamatay ang ibang mikrobyo sa pag-ihaw, ang lason at allergens, hindi yan mawawala. Kaya sakit sa tiyan at balat, yan ang aabutin mo. Gago! Ang pagkontrol sa mga daga sa mga bansang gumagawa tulad ng Brazil, Vietnam, at Indonesia, sobrang mahal at imposible. Mainit doon, mahalumigmig, nakaimbak ang kape ng ilang buwan at ang mga daga napakabilis dumami. Walang pakialam ang mga putangina. Tingnan mo pa yung mga opisyal na permiso ng FDA at mga European regulator. Doon, nakasulat, kitang-kita, pwede ang dumi ng mamal. At hindi ito biroan, putangina, totoong dokumento yan sa industriya ng kape. Tangina, napatulala ako nung nalaman kong ang isang paraan lang para di ka malason, bumili ng mahal na specialty coffee, yung mano-manong pinipili. O kaya, ikaw na mismo mag-roast ng butil kasi sa mass production, imposibleng malinis yan ng todo.
Instant coffee. Tangina, kalimutan mo na yan. Doon, ang ginagamit puro basura at sirang butil. Sobrang daming amag at mga insekto dyan, kupal. Iba sa normal na butil na kahit paano sinisipat bago i-roast. Ang bilhin mo, kape na buong butil lang, tanga. Tingnan mo ang bansa at kung kailan ni-roast mas sariwa, mas konti amag. At gilingin mo mismo bago mo timplahin para sigurado ka sa laman, gago. Tingnan mo rin ang presyo, gago. Kung 1 kilo ng kape, kasing presyo lang ng isang pakete ng biskwit ay punong-punong yan ng amag, ipis, tenang daga at kung ano pang basura, putangina. Yan yung di na pinag-aabalahan ng manufacturer na ayusin, leche. Ayan, alam mo na kung ano ang nilalaklak mo kada umaga. At putangina, legal pa raw yan, kupal. Kaya bahala ka na kung magtitipid ka o magbabayad sa dekalidad. Mag-subscribe ka at mabaliw ka pa lalo sa amin, tanga. Dito, bawat video, putangina, nakakaputok ng utak.